blood is thicker than water. Yan po ang ating kasabihan. Pero para sa isang Amy Marcos, this does not hold true. Dahil para sa kanya po, friendship is thicker than blood. Ngayon, talagang napatunayan ko na itong si Amy Marcos ay anti-brother or anti-BBM. Matapos na i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang 12 kandidato para sa kanyang senatorial slate sa 2025 at pagtakpan niya si Senator Amy Marcos kung bakit wala siya dun sa event kung saan ipinakilala ang 12 at ang sabi ni President Bongbong Marcos ay nauna na si Amy sa pangangampanya. Yun pala, may ibang drama si Amy Marcos. Ito po ang sabi ni Amy Marcos. Minabuti kong tumindig mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading, upang hindi na mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Pinipili kong manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan, maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Ito po ang sinabi ni Senator Amy Marcos on her inclusion in the Marcos administration's Alyansa para sa Bagong Pilipinas 2025 senatorial slate. Okay, susubukan kong isa-isahin itong sinabi ni Super Ate. Dahil obviously, siya po ay kumalas sa senatorial slate ni President Bongbong Marcos. Unang tanong ko, bakit ngayon? Alam mo naman na ikaw ay kasama sa senatorial slate ni President Bongbong. Actually, nung hindi pa nga nilalabas yung official na kandidato ng admin, inilabas na ni Amy Marcos yung mga kakandidato sa ilalim ni President Bongbong Marcos. Dapat, noon pa lang, humiwalay na siya. Bakit kung kailan na i-endorso na yung 12? Napagtakpan na siya ni Bongbong Marcos na sinabing nangangampanya kaya wala siya dun sa event. Ang lakas na nga ba ng kutob ko na something fishy is going on. Na napaka-importante nung event na yon kung saan i-endorso ni PBBM ang 12 kandidato ng administrasyon. Tapos siya pang kapatid ang wala. Meron pa bang mas importanteng gawain na hindi pwedeng ipagpaliban para pumunta dyan sa event kung saan ipapakilala ang 12? Ano kayang drama ni Amy Marcos? Bakit ngayon sasabihin niya, minabuti kong tumindig mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading? Sa tingin niya, hindi nalagay sa alanganin ang kapatid niya? Kung kailan natapos yung endorsement ng mga kandidato, saka siya maglalabas ng gantong mga pahayag na humihiwalay siya at titindig siya mag-isa. Ibig sabihin siguro siya ay magiging independent. So ano ngayon ang sinasabi ng mga kalaban ni President Bongbong? Nakita nyo na, mismong kapatid na ang walang tiwala sa slate ni President Bongbong Marcos. Hindi ba't parang kasiraan yan ni President Bongbong Marcos na yung mismong kapatid niya ang humiwalay sa kanyang ticket? Samantalang, all the while, alam ni Amy Marcos na kasama siya sa senatorial slate ni Bongbong Marcos. Tapos sasabihin niya, ayaw niyang malagay sa alanganin ang kanyang ading. Nyakit din Amy Marcos. Dinugtungan pa niya. Upang hindi na mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Tapos sasabihin niya, titindig siyang mag-isa. Sabi pa niya, pinipili kong manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Pero ang sabi niya, upang hindi mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Sino ang kanyang mga tunay na kaibigan? Ang mga Duterte? Si Sara? Akala ko ba mananatili siyang malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino? Ito obviously, sa ginawa ni Amy Marcos, ang kanyang isinaalang-alang ay ang pagiging magkaibigan nila ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Di bali ng mapulaan, di bali ng batikusin na naman ang kanyang ading dahil sa kanyang pag-alis sa alyansa. Tapos sasabihin niya, ayaw niyang malagay sa alanganin ang kanyang ading. Pinipili niyang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Dapat, kumalas ka na rin sa partido mo kung ikaw ay maging malaya at tapat, hindi sa isang grupo.
Ano ang sasabihin ng grupo mo, ng partido mo, sa ginawa mong pagkalas sa alyansa? Hindi pala sa isang grupo eh. Dapat maging independent ka na through and through. Kumalas ka kung saan partido ka nandoon. Dahil napahiya din yung partido mo na sumama sa isang alyansa with the president only for you to back out para mag-isa, para maging independent. Hindi mo iniisip ang taong bayan. Iniisip mo ang sarili mo, Amy Marcos, at iniisip mo ang iyong mga tunay na kaibigan. So wag na tayo maglokohan. Hindi kami bobo. Well, ito naman sinasabi ko para sa akin lang at sa mga ayaw ng bumoto kay Amy Marcos. Dahil alam ko, meron pa rin naman po sa inyong boboto kay Amy. Kanya-kanya lang po tayo. If you still want to vote for Amy Marcos, well and good. Pero pabayaan nyo kaming mga nagising sa katotohanan na si Amy Marcos ay hindi para sa kanyang kapatid, kundi para sa mga Duterte. Huwag na muna natin pag-usapan yung taong bayan. It is between the brother and the friends. And Amy Marcos chose the friends, obviously. So kung gusto niyang manatiling malaya at tapat, kung kanino man siya magiging tapat, umalis na rin siya kung saan siyang partido nandun para maging fair naman. At huwag niyang sasabihin, kundi sa bawat Pilipino. Dahil noon pa man, alam na namin na ang galawan ni Amy Marcos ay hindi para sa bawat Pilipino, kundi bawat sa mga supporters ng DDS, para sa mga Duterte, at para kay Kibuloy. Hindi ba kahit na may mga issue na, kahit na minumura na si President Bongbong Marcos, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang ading, bagkos binigyan pa niya ng dahilan ang mga Duterte kung bakit namura nila ang kanyang kapatid. Tapos kay Kibuloy, imbis na ang isipin niya ay yung mga naging biktima ni Kibuloy, ang iniisip niya ay si Kibuloy. Sino ang kanyang pinagtanggol? Si Kibuloy. Kaya para sabihin mong sa bawat Pilipino, hindi mo na kami mabobola, Amy Marcos. Noon pa man, kitang-kita na namin ang galawan mo. Wala ka halos sinuportahan sa mga programa ni President Bongbong Marcos. Panay ka nakakontra na ang akala mo, you are better than the President. Akala mo, ikaw ang laging tama. Kaya maraming mga Marcos loyalist ang nawalan ng gana sa'yo. Kasi para sa'yo, ikaw ang mas matalino kay Bongbong Marcos. Bakit hindi ikaw ang presidente ngayon? Ikaw pala ang nakakaalam ng lahat eh. Dahil halos lahat ng programa ni President Bongbong Marcos ay tinututulan mo. Sana ikaw na lang ang nakitandem kay Sara Duterte. Kayo na lang sana ang tumakbong presidente at vice-presidente at pinabayaan mo na lang sana si Bongbong Marcos humanap ng ibang vice president niya noong 2022. Di nalaman natin kung kanino talaga panig ang sambayan ng Pilipino. Tuloy ko, sabi niya, maglingkod sa bawat Pilipino ng walang pinapanigan. Naku, kilabutan ka, Amy Marcos. Ito nasasabi mo, maglingkod sa bawat Pilipino ng walang pinapanigan pero nakapanig ka sa mga Duterte, nakapanig ka kay Kibuloy. Yan ba ang walang pinapanigan? Akala ni Amy Marcos, mabibilog pa niya tayo eh. Tapos may mga nagtatanggol pa. Ito naririnig ko Sinasabi nila, strategy lang daw yan ni Amy Marcos na kunyari kumukontra siya sa kapatid. Pero siya ay nag-iispiya para daw nalalaman niya kung ano ang galawan ng kabila. Ano ba akala niyo sa mga Duterte? Bobo? Tanga? Kung sakaling yan ang pakay ni Amy Marcos, sa tingin ninyo, hindi makakahalata ang mga Duterte na ginagamit lang sila ni Amy Marcos para malaman kung ano ang kanilang galawan, para malaman ng kampo ni BBM? Hindi naman siguro ganun kabobo ang mga Duterte, Amy Marcos. So yung mga nagsasabi na strategy lang daw to ni Amy Marcos, gumising kayo. Wala pong strategy dyan. Talaga pong si Amy Marcos ay maka-Duterte. At ang huling sabi niya, maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Ay, nako, tumitindig ang balahibo ko sa mga salita ni Amy Marcos. Ako napapansin ko itong si Amy Marcos nag-aala Sara Duterte na rin No show sa sariling event ng kanyang kapatid. Bakit? Why? Oh why? Dapat noon pa man kumalas ka na. Sana noon pa man sinabi mo na hindi ka sasama sa senatorial slate ni President Bongbong. Ayaw mo palang malagay sa alanganin si President Bongbong. Ano tong ginagawa mo ngayon? Mas maniniwala pa ako sa sinasabi ng marami dyan na Amy Marcos is playing safe. Para nga naman makuha pa rin niya ang boto ng mga DDS
at makuha pa rin niya ang boto ng iilan na lang na mga Marcos loyalists na iboboto pa rin daw si Amy Marcos no matter what because Amy Marcos is a Marcos. But the way things are going, ang dami na nga tumatawag kay Amy ng Amy Duterte, hindi na Amy Marcos. Dahil kitang-kita po, halatang halata po ang galawan ni Amy Marcos. So itong kanyang sinabi, para sa akin, okay na to na kumalas siya. At least hindi na ako magigilty kung hindi ko siya iboboto. Dahil sabi ko nga, kung kailangan iboto ang lahat ng kandidato ni President Bongbong Marcos para sigurado lang akong walang ibang makapasok na mga DDS or mga dilawan or mga makabayan, I will go for straight BBM slate. Kahit na meron akong pag-aalinlangan sa ibang mga kandidato niya. But then again, pinili siya na ni President Bongbong Marcos sa ngalan ng unity. At yan naman talaga dapat eh. Hindi dapat magkawatak-watak. Hindi dapat magkanya-kanya. Dahil yun ang kanyang purpose. Ang pag-isahin ang sambayan ng Pilipino. Pero just like Sara Duterte and the Dutertes, ito ang ginagawa ni Amy Marcos. Hindi man yan sinabi ng lantaran o derechahan, sa ginawa niyang ito, simentado na po ang isipan ko that Amy Marcos is against his brother. So para sa kanya, hindi totoo yung blood is thicker than water because para kay Amy Marcos, friendship with the Dutertes is thicker than blood. Because para sa akin, Amy Marcos truly does not deserve to be with the lineup of President Bongbong Marcos dahil siya ay tumitingin sa pagiging magkaibigan nila ni Sara Duterte. Dahil para sa kanya, friendship will forever be thicker than blood. Nagbunyi ang mga DDS. Sabi nila, nakita nyo na, kapatid na mismo, kumalas sa alyansa. So masisisi ba natin si Sara Duterte na kumalas sa unity? Itong kapatid nga mismo kumalas sa alyansa ng kanyang kapatid. Susugpa ng ibang DDS. Umpisa na yan, dalawa na sila. Si Amy Marcos at si Ping Lacson. Dalawang mag-i-independent. Sino pa ang susunod? So itong mga DDS, hindi na po nag-iisip talaga. Basta makapagpakalat lang sila ng fake news. Dahil alam nila, meron at meron maniniwala. Pero hindi tulad ni Amy Marcos na siya ay tatayong independent at kumalas sa alyansa ni PBBM, iba po ang kaso ni Ping Lacson. Basahin po natin yung balita. Malamang sa balitang ito, kumuha ng fake news itong mga DDS. Sabi kasi dito, Lacson running as independent candidate. Naku, independent na rin pala si Ping Lacson. Katatapos lang i-endorse ni President Bongbong Marcos, kumalas kagad. Nag-independent kagad. So ito mga naniniwala at hindi na nag-iisip, bentang-benta itong pinapakalat ng mga DDS na fake news. Dahil totoo nga, si Lacson will be running as independent candidate. Pero ito po ang sinabi ni Ping Lacson, I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. I am a guest candidate of the Nationalist People's Coalition, which is part of an alliance of 5 major political parties. Ano po ba yung 5 major political parties na sinasabi ni Ping Lacson? Ito pong alyansa na ito consists of the Partido Federal ng Pilipinas, the National Unity Party, Lakas CMD, Nationalista Party, and the Nationalist People's Coalition. Lacson, who ran as an independent presidential candidate in the 2022 polls alongside his running mate, former Senate President Tito Soto, earlier told GMA News Online that he decided to move on and look forward to what he can contribute in addressing the country's problems. Ito po ang sabi ni Ping Lacson, make no mistake, I am proud to be part of a grand alliance of our country's 5 major political parties. I have no doubt in my mind that should I win next year, President Marcos fully recognizes my consistent role as a fiscalizer guided only by our shared motto. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. So, dun po sa mga nagpapakalat ng fake news na kumalas na si Ping Lacson sa Grand Alliance ni President Bongbong Marcos, make no mistake because Ping Lacson is proud to be part of the Grand Alliance.
Alliance nga eh. So kung may mga political parties na kasama, meron din mga independent candidates dahil yun ang tinatawag na alyansa. So hindi tulad ni Amy Marcos na talagang kumalas at nagiging independent at hindi na siya magiging part ng alliance na to. Iba po si Ping Lacson. Kaya dun sa mga nagpapakalat, magpakalat pa rin kayo. Kayo na lang naman ang naglolokohan. Nakita niyo itong mga DDS na to? Basta makapagpakalat lang ng fake news, kahit na mabubuko sila, kahit na alam na madaling i-debunk yung kanilang mga fake news, sige pa rin sila. Bukod dito sa sinabing kumalas na si Ping Lacson sa alyansa, meron pa po silang isang pinapakalat na balita. Porque hindi nagtagumpay at na-confirm na yung polvoron video ni President Bongbong is a fake, ito naman ngayon ang kanilang pinapakalat. Nagkaroon daw ng abutan ng white substance sa isang public event ni President Bongbong Marcos. Ito po yun. So, kung gagamitin nyo yung mata nyo, hindi po white substance, hindi po pulburon yung inabot kay President Bongbong Marcos. Ito po ang inabot sa kanya. Yun po yung pin ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito po yan. So kahit na i-zoom in ninyo yung video, makikita ninyo na ito po yung inabot kay Bongbong Marcos. Ano ba kayo? Ang kikitid ba talaga ng utak ninyo? Basta makapagpakalat lang kayo ng fake news. Eh, sino bang inuuto nyo? Kayo na lang na mga DDS, yung mga kapwa niya supporter, ang naniniwala sa kalokohan na to. Doon na lang sa fake polvoron video, na unang pagkita mo pa lang doon sa video, alam na po natin na peke yon. Ito, pag pinanood mo at i-zoom in mo lang, makikita mo na hindi po white substance yun, kundi yung pin ng partido ni President Bongbong Marcos. At hindi ba kayo nag-iisip? Ganun na ba kayo katanga para isipin ninyo na doon mismo sa isang public event kung saan napakaraming tao, meron mag-aabot ng polvoron kay President Bongbong Marcos at tatanggapin naman ni Bongbong? Hindi ba nakakatawa na lang kayo mga nagpapakalat ng fake news? Ano ang napapala ninyo sa pagpapakalat ng maling impormasyon at ng maling balita kahit na alam nyo naman na mali na yung pinapakalat ninyo? Ganun ba talaga mag-isip ang mga DDS, lalo na yung mga vloggers ninyo? Abay, kung titignan mo yung mga nag-share nitong video na to at sinabing nagkaroon daw ng abutan ng white substance o ng polvoron, iisipin mo naman na mukhang matitino naman itong mga to. Mukha naman mga may pinag-aralan. Pero, bakit sila naniniwala sa isang kasinungalingan para lang makapagpakalat ng fake news? Ay, teka muna, hindi pala lahat ng DDS vloggers ganun mag-isip. Dahil meron po akong nabasang isang post ng isang DDS vlogger. Ang pangalan po niya ay Pebbles Talakera, isang DDS vlogger. Ito ay pahayag ng isang DDS vlogger matapos ang pagpapakalat ng mga kapwa niya DDS na may inabot daw umanong droga kay PBBM. Sabi po ni Pebbles Talakera, doon sa mga nag-share ng video, yung mga DDS na may inabot kay BBM, wag tanga ha. Mga adik sa eskinita nag-aabutan para hindi makita, tapos mag-aabutan sa harap ng media. May natitira pa palang matino na DDS vlogger na alam na masyadong obvious na fake yung ibabalita. Sa bagay, kung yun ang polvoron video, pinaniwalaan ng mga DDS vloggers kahit na alam nila deep inside them na peke yung video para lang makapagpakalat. Teka muna, may quota ba itong mga DDS vloggers na to? Na kailangan ang quota nila maka 100 fake news sila. Kahit na napakadaling bukuhin ang kanilang mga pinapakalat.
Makinig kayo dito kay Pebbles Talakera. Huwag yung pakalat lang ng pakalat ng fake news. Kayo ang nawawalan ng kredibilidad. Sa bagay, ako may nababasa na ako mga post ni Pebbles Talakera na binabanatan niya yung mga kapwa DDS niya na ang sabi naglalaglaga na daw at nag-aaway-away na yung mga DDS vloggers. Pero mabalik tayo dito, totoo naman yung sinabi ni Pebbles, kung yung mga adik nga sa mga eskinita nagtatago para hindi makita na nag-aabutan sila ng droga. Tapos ito, harap-harapan sa media, mabuti na lang at nung inabot yung pin, naka-open palm siya para makita yung inabot. Paano kaya kung nakatikom yung kamay niya? Di lalo kayo nagduda kung ano yung inabot kay President Bongbong Marcos. Ay, nako, kawawa naman yung mga DDS vloggers. Makapagpakalat lang talaga ng fake news, wala na silang kahihiyan. Kahit na napakadaling i-debunk yung kanilang ikinakalat as long as ginagawa nila yung trabaho nila para siraan si President Bongbong Marcos.